Mayong aga sa aton nga tanan. Salamat sa Ginoo sa sining kagawinan sa gyapon nga makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang pulong. Magabasa ako diri sa Book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 9. The Word of God says, "Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment." May the Lord bless the reading of His Word. Ang ini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, may dako ining emphasis talking about life. Kaga diri naton makita kung paano gin-define ni Solomon ang kabuhi. Maybe kung pamangkuton kita sa definition sa aton nga kabuhi, basi mahambal ka, life is all about wisdom. Maybe life is all about riches or pleasure. But then makita naton diri, very simple lang gid ang pag-define ni Solomon diri. Nga ang kabuhi sang tawo kung hindi ina na sentro sa kabubuton sa Ginoo, it is vanity. Waay sang pulos. But then ginhatag niya diri ang plano sa Ginoo bala. Pila sa mga butang nga pasadiin iya ginpakita sa aton diri. Nga ang Ginoo gali may plano sa kabuhi naton kung aton lang gid nga gamiton ang kabuhi naton sa iya. You know, hindi naton pag-ibutang complicated ang kabuhi naton. Kung kaisa nagpamangkot kita, ang gidbalain ang kabuhi nga dapat sa akon, puno niya sang kabudlayan, puno niya sang kasakit. But you know, ang ina nga mga kasakit, magita naton dre, it is a situation na ginhatag sa ato sa Ginoo for us to realize that life in Christ is great. You know nga nahambal naton nga great ang kabuhi. Nga ara lang gid sa Ginoo. Kung balikan naton ang aton ginbasa kagina sa sininga text naton. Una-una gid sa una nga bahin sa sininga Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Ginhambal niya diri, "Rejoice, O young man." Wala siya naghambal diri nga maghibi ka, magpasakit ka. But ginhambal niya diri, "Rejoice, O young man." In other words, kung may ara pa nga plano ang Ginoo sa aton is to rejoice. But I tell you, ang kalibutan very wise gid. Tagaan niya kasang kalipay subong, later agwanta ka. In other words, very simple. In order for you to experience ang masadya, malipay nga kabuhi sa dalawang tion, use your life for His honor and glory. Amo na blang hambal sa ambahanon, rejoice in the Lord. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. In other words, once nga magsunod ikaw sa Ginoo, ang kabuhi mo, itugyan mo sa Ginoo, ipagamit mo sa pag-alagad sa Ginoo, may kabudlayan man, but still, ang kalipay, bugos, matuod para sa iyo. Second ka makita natin dre, in verse 10, hambal niya diri, "Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity." Hambal niya diri, second, remove sorrow and evil from your youth. You know, ang word nga youth diri, wala lang ini nagahambal about sa mga hubin lang. Busing nun, samtang may kusog ikaw, samtang mabaskog ikaw, gamiton mo ang kabuhi mo para sa iya. Hindi mo nabusing kinanglan ara kagid sa simbahan, kinanglan ara kagid sa mga fellowships, kinanglan adlaw-adlaw mo na lang himuon mo, ma-worship service ka na lang, ma-prayer meeting ka na lang. Wala ka na isang personal nga paghimuon pa para sa imong kaugalingon. Bisan sa ginhimo mo hanambal sa pulong sa Ginoo, whether there you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. In other words, wala ang Ginoo nag-design sa aton nga ang kabuhi naton asa sa uli mangin mapinot, mangin masakit, mangin mabudlay. But very possible nga ma-experience naton ang ina nga masakit, mapinot, mabudlay nga pangabuhi una-una kung ang kabuhi naton wala sa kabubuton sa Ginoo. That is very possible. That is very possible. Ano ang baldri? Remove sorrow and evil from your youth. Kaya nga, ang kalibutan, tagaan niya kikisang chance. Tagaan niya kaya sang offer nga imo kabuhi iya magamit mo git sa sinaiya nga
kalibutan ng mga butang. Lipay-lipay subong, later ano na? Kabudlayan. Ang worst pagid, base kamatayon. You know, don't waste your life. Don't waste your time. Gamita ina para sa pag-alagad sa Ginoo. You know, in chapter 12, verse 1, ginhambal dra ni Solomon sa niya, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So not only again, how they rejoice in your youth, remove sorrow and evil from your youth, but remember God in your youth. Ang pamangkot subong, ginadumdum man balayan naton ang Ginoo sa kabuhi naton. Basta ginadumdum lang naton kung ara kita sa kapipitan. But humble ni Solomon siya, remember now thy Creator in the days of the youth. Dumdumon kid naton. You know, ang pagdumdum dra is not only in mind. Dumduman ko ba? No. Hindi lang dira. Hapaw lang na kung ara lang na ang pagdumdum naton. But ang pagdumdum naton, it involves what? It involves commitment. It involves decision. And it involves action. Kinanglan may action. May himuon ikaw. Kung ginhimo mo nga nangin busy ka sa mga personal mo yung mga appointments sa imong work or whatever dara nga mga ginahimo mo sa imo ya kaugalingon, just make yourself busy in serving the Lord. Gamita, himua ang imo nga kabuhi nga mangin paalagyan sang bugay. Ngang imo kabuhi gamiton nga makita si Jesus. Kang iban nga mga tao wala pa nakilala sa Ginoo, makakilala man sila sa iya. You know, ang iniba lang nga simple nga panghuna-una ginahambal din ni Solomon, it is something that will remind us nga sa adlaw nato na kabuhi, we really need God. Hindi lang kinahanglan nato ng Ginoo, dumdumon ta lang sa tion nga budlay-budlay na gid. But remembering Him, it is something nga may himuon kita para sa iya. Gamita imo kabuhi sa Ginoo. Hindi pagpagamit sa kalibutan, hindi pagpagamit sa kaaway. Kay wala gid pagdangatan ang imo kabuhi. Kung tanaw naton dribla, balikan naton ang ginbasa naton kagina in chapter 11 verse 9. Ginhambal dira sa last nga part sa pulong sa Ginoo. That for all these things God will bring thee into judgment. Pila ka adlaw matubang kita sa Ginoo. Pila ka adlaw atubangon tagid ni sa Ginoo. Kung anong ginhimo naton, atubangon tagid sa Ginoo. Kung ang ginhimo naton kalibutanon, ang ginhimo naton pagpakasala, we will face it. Pero kung ang ginhimo naton para sa iya, para sa kadayawan niya, God will give us judgment. Nga mahambal naton, pinak nga matakom, nga judgment nga mahimo naton, nga ma-experience naton judgment, nga makaupod naton ang Diyos sa wala sa katapusan. And then the last here, reflect upon what is coming. Hambal dra sa may chapter 12, verse 1. Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Since ngagin bunag ikaw, hasta subong, ang Ginoo balaayhan nagkulang sa imo kag sa akon. Kita ang nagkulang sa Ginoo, and yet the Lord never miss even a single promise. Makita natin diri that we are blessed because we have that God. What we can do is, samtang may kusog pa kita, samtang buhi pa kita, just give yourself to the Lord. Gamita. Hindi paghulata nga wala ka na kusog. Hindi hulata nga wala ka na sa may mahimo. Kag amo pa ang pagpursigi mo nga mag-alagad ka magdayaw sa Ginoo. Make yourself busy for His kingdom. Hindi kita mag-build sa ato na kingdom. Hindi kita mangin busy sa ato na kingdom.
Just be busy to the kingdom of God. Father, we thank you for your word. Thank you, Lord, for giving us this encouragement on how to use our life na maging fruitful ini, productive, kag makadalas ang himaya sa imo. Buli kami Ginoo, ang kabuhi namon, hindi namon pagpagamit sa kaaway o kung sa kalibutan. Kundi amon ini Ginoo ipagamit sa imo, mangin palagyan sang bugay, makita ikaw sa akong mga kabuhi, na madamo pa, nga wala pa nakilala sa imo, makadangat man sa kaluwasan. Kaya sila mismo mag-alagad man, magatuo sa imo, magasalig sa imo, magakilala sa imo, magasimba sa imo, sa wala sang katapusan. Salamat sa imo pulong. Pamayo kami sining adlaw sa pagkabuhi namon. In Jesus' name I pray. Amen.